Isang pagpalang araw sa ating lahat. Ang piyesang aking naisulat hindi basta isang piyesa lamang, sapagkat ito sa akin ay napakahalaga. Hayaan niyong simulan ko ang piyesang aking nabuo sa pagbigkas ng katagang pinsala. Isang umagang kay ganda, umagang puno ng pag-asa. Si Ama, habang nakamasid sa kanyang malapad na palayan, ay nakaukit sa kanyang mukha ang tuwa. Palayang napakasagana, mga puno ng saging ay napakaraming bunga, pati mga dahon nito ay napakasigla. Tiyak, sa Pasko, ay marami na naman kaming masasarap na maihahanda. Ngunit, sandali lang, tila ang ihip ng hangin ay nag-iba. Ang mga ulap sa kalangitan ay unti-unting tinatakpan ng liwanag na aking pinagmamasdan. Pagkulog at pagkidlat kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan. Mga punong nagsipag tumba at habang papalakas ang pagkaspas ng mga sanga, sabay nito ang dahan-dahang pagtulo ng mga luha ng umak. Pagbigkas ng ninyang, Panginoon, maawa ka. Hindi niya lubos na inakala na sa umagang puno ng pag-asa, kakibat nito ang gabing magdudulot ng malaking pinsala. Nakaupo sa isang tabi na ang isip niya di mapakali. Nais kong damayan o di kaya'y tulungan siya, pero di ko alam sa kung papaanong paraan ang pagposiwas ng malakas na hangin ang pagkatumba sa iilan ng kanyang mga saging katumbas nito ang isang daang lungkot at pagkadismaya. Oras ay di niya napansin sapagkat napako ang kanyang tingin sa kanyang mga pananim. Bandang alas 4:30 ng umaga. Ang ulan ay tumila. Pagkabalisa ni Ama ay aking napuna. Ito'y dahil sa kanyang nakita tumambad ang mga palay na halos lahat ay nakadapa, mga puno ng saging na ang mga bunga ay nagsipagtumba. Bawat dahon to ay halos di na maipinta. At iilang katagaang binitawan niya. Mahigit 1 taon ko itong inaruga. Dugot pawis ay aking itinaya, hindi naman sigurong nararapat na ako'y makaranas ng ganitong pinsala. Kasunod nito ang dahan-dahan ng pag-upo at panghihina. Ako'y naging saksi sa hirap ni Ama. Paggising ng umaga, dala-dalang mabigat na sako, punong-puno ng pampataba. Pagtawag niya ng 10 oras ng gabi, pagkukwento kung kaano kasagana ang mga pananim niya. Pagtatanong sa kung anong regalo ang nais ko mula sa kanya. Ngunit, sa araw na yun, ang salitang kanyang sinabi ay hindi ng mga kwentong lagi kong naririnig mula sa kanya. Anak, pasensya ka na. Wala akong nagawa. Ama, hindi mo naman kailangan humingi ng pasensya. Hindi mahalaga kung mayroong regalo o kung sa Pasko ay maraming handa. Makita ko lang kayo na malusog at masaya. Di na, ay sobra-sobra na. Yan lamang ang naging tugon ko sa kanya. Pagsasaka, yan ang hanap buhay ni Ama, labis ang pagsaludo at paghanga ko sa kanya. Sa mga letra, hindi siya gaanong bihasa ngunit sa diskarte. Kahit ano, lagi niyang kinakaya. At pangako ko'y Ama, patuloy akong magsusumikap upang di na namin madanas itong hirap. Pinsalang natamo, magsisilbing rason para mas magsumikap pa. Nitutulo man ulit ang mga luha ni Ama. Hiling ko, dahil yun ay nakasuot na ako ng itim na toga, hawak-hawak ang aking diploma. At hindi dahil sa natamo naming pinsala. Maraming salamat po.